So, hi! The title of this episode is Dealing with Stress. Ayan, from our perspectives. And yung stress kasi, laging nandyan eh. Yung mga stressors. Kasi yung stressors, depende sa'yo kung ano. Maaring stressor sa'yo yung isang bagay, isang tao, isang event. Maaring sa iba, hindi. At iba yung stressor nila. So, how do we deal with stress, diba? We will share our own ways on how to cope up with stress and continue this life, our work, our daily routine, whilst habang may mga stressor na sa paligid. Ayan. Meron nga akong nabasa sa mga studies online na yung parang 70% ng stressor is yung worries of the future. Totoo yan. Oh, ikaw ba nag-work ka ba sa future mo? Oo naman, pero dati, ngayon kasi parang ang worry ko is how to live in the now. Kung paano ako mag-focus sa present nang hindi ko kailangang isipin yung future. Because sa future pa nga naman yun, di ba? Oo. So, live in the present tayo ngayon. Tsaka pati isa pang stressor yung looking back to the past. Yung mga regrets mo, yung mga ginawa mo or behaviors, reactions na hindi naging maganda siguro. So, kaya sinasabi talaga, another way or another perspective to take on para hindi ganun ka-stressful ang buhay is live in the moment. Appreciate, diba? So, ikaw, meron ka bang certain stressor na or anything, bawa, event, tao? Siguro, I'm afraid na hindi ko magawa yung mga bagay na gusto ko. So, yun yung stressor ko sa ngayon. Sa bagay. Ikaw? Ako, madami akong stressor. Pero yung stressor, actually, nag-less na ako mag-worry din sa future. Kasi, yun nga, mas focus na ako dun sa yung mid-term goals. Kasi, pag tinignan mo yung future, parang ang layo na, parang hala, hindi ko to kaya. Pero when you to take another perspective na medium-term goals, na unti-unti, step by step, yung achievements, malaking bagay para makagain ka ng confidence eh. Oo, totoo naman. Diba? Pero tuwing kailan ka ba na-stress? Or may mga moments ba na na-feel mo na kadalasan na stress ako pag may bagong dumadating sa aking sitwasyon. Kaya, isa pang pinaka-stressful sa akin, yung phone call. Oo. Phone call. Kahit, kasi nag-work ako sa clinic, so parang may separate phone para dun sa clinic. Tapos kahit isang taon na ako dun sa clinic na laging sumasagot ng phone, may kaba pa din, meron parang biglang spark na pag nagre-ring, parang, Nakakatakot. Nakakaba na baka mali, hindi ko alam ang isabihin ko, or baka may mali akong sabihin. Baka may magalit sa'yo, may galit sa'yo. Oo, na parang may pagkakamali pa lang nangyari. So, yung mga ganun. Pero at the same time, yung fear na yun, sa atin lang din, na kung tutusin, wala namang dapat ikatakot. Pero at the back of my mind, merong fear na gano'n, yung mga overthinking. Paano mo nakakope up? Na-overcome mo ba yung nasasabi mo, isang taon ka nang sumasagot ng phone call. So, how do you manage to deal with that? Yung mga ganong bagay, isa sa mga ginagawa ko yung deep breathing. Kasi yung deep breathing, isa yun sa parang first aid mo to cope up with stress in that moment. So deep breathing para lang kumalma ka, so you can answer the phone call ng malumanay, ng clear yung mind at hindi ka kinakabahan. Tama yun. Ikaw ba? How do you deal with pag meron kang stressor na sa paligid? Na-stress lang ako kapag yung may mga last minute changes or yung mga may work na parang short notice or late notice, parang hindi ako makakapag-prepare agad. Or hindi ko siya mabibigyan ng time para mabigyan ng justice. Oo naman yan. Or mabigyan siya ng magandang output or ng kakalabasan. Cramming, Pero, no?
Oo, parang dati kasi kaya kong mag-cramming eh. Pero ngayon kasi na yung meron ng mga nag-a-approve, may mga nag-QA, parang ang hirap kapag hindi mo siya pinag-isipan or minadali mo lang siya. Pero at the same time naman, nako-cope up ko siya by accepting na may mga times talaga na late notice, ibibigay sa'yo yung work or parang, yun nga, short notice din. Kailangan mo lang tanggapin din siguro na there are moments or there are times na hindi may iwasan na magkaroon ng mga urgency. Oo, tama. Yun yung sinasabi na parang hindi lahat ng bagay kontrolado mo. And the things that you can control are your perception in life, perception in the situation, and your emotions. Ngayon, pag talagang magpapadala ka, yung talagang nape-personal mo yung mga nangyayari sa'yo. Kasi parang lahat i-blame mo eh. I-blame mo lahat. Kasi ganito, ganyan. Tapos pati sarili mo, i-blame mo na din. Self-blame, meron din yan. Kaya, yung energy mo nauubos dun sa blaming others, blaming yourself, hanggang sa hindi mo na magawa ng maganda, Hindi mo na mabigyan ng solution, kinaka-stress mo. Tama. Tapos hanggang sa mag-pile up na lang yung negativity sa'yo. Tapos yung kasing negativity, parang maaari mo din bang mahawahan yung ibang tao dahil nga biniblame mo. Parang may ripple effect. Oo. Yung negativity. Tama. Kaya yung coping up with stress, kahit pasong-paso na yun at laging pinag-uusapan, parang di na nga rin bago. Pero kailangan pa rin siyang pag-usapan. Kasi kasi may pagkakataon na nalilimutan natin na dapat nga pala we cope up with stress, we deal with stress, hindi lang basta hinahayaan. At ang pinakamaganda sa dealing with stress, you have the awareness to know what your stressor is. Pinakang mahalaga yun. Alamin mo kung ano yung pinakang nagbibigay sa'yo ng stress. Kasi dapat yung stress, hindi naman kasi sinasabi ng iba, huwag ka ma-stress, huwag kang ganito, ganyan. So, feeling ko dapat i-acknowledge natin na nai-stress tayo. Totoo. Kasi kailangan nating alamin, kilalanin ano yung nafe-feel natin, paano ba natin matatanggal yung ganitong feelings, paano natin ma-overcome. Para hindi rin tayo ma-burnout. Ang dami kasi nangyayari, lalo kung marami kang commitment, marami kang affiliated na mga works and jobs. So, yung mga pent up emotions should be addressed and should be released. At siguro, dapat din nating sabihin or i-share na okay lang naman na ma-feel nila na stress sila. Or okay lang naman na yung mga bagay na hindi natin control is parang hindi talaga mag-go under our plans. Kasi yun din yung isa sa kinaka-stress ko pag hindi sumang-ayon sa plano yung nangyayari. Pero siguro kailangan na nating tanggapin. So, ayun, number 1 talaga yung acceptance. Saka yung number 2 pala, kasi dapat yung una, i-acknowledge. Acknowledge. And also, yung emotions, identifying what emotion you have right now para to deal with stress, you can change your emotion to maaaring to motivation, gawin mong fuel yung galit mo. Pwede rin. Yung galit mo. Yung inis mo. Yung inis mo. Kasi yung mga negative emotions, yung galit mo. Halimbawa, na-stress ka ng bongga-bongga. Pwede mong gamitin yun into productive way. Kasi powerful energy din naman yun yung inis, yung galit. Process din kasi yun, yung pag-turn natin ng mga negativities into positivities. Process din yun. So, dapat din matutunan natin kung paano natin ipaprocess yung mga nararamdaman natin. Nung time na bago yung work ko, kasi syempre, nung previous work ko, syempre meron tayo, friends, tapos I can depend on you, mag-share ako ng feelings ko, ng nangyari. Meron ako noon, mga friends. But nung panibagong work na ako, syempre hindi naman ako makakapag-share agad dun sa mga coworker ko. Kasi syempre nangangapa pa rin ako, testing the waters. But in the end, syempre, iba pa din pag meron kang support system.
siguro yung mga nakakadil lang ng yung sa sarili nila mismo. Sobrang ano na nila, higher awareness na nila sa sarili na nila, na unbothered na. Yung resiliency nila talagang mataas na. Ang nangyari sa akin noon, bumalik pa rin ako sa inyo Bumalik pa. So, dati, Nag-chat ka pa rin. nag-chat pa rin ako kasi before parang iniisip ko na baka kasi makaabala ako sa inyo na kasi meron na rin kayong ibang work, meron na rin tayong naging Yung time na yun. iba't ibang pinagkakaabalahan. And wala always going back to having a support system. And at the same time, yung kasing friendship natin maganda kasi nabibigyan natin ng panibagong to look at dun sa sitwasyon. Kaya a very good support and honest support system is necessary din talaga for you to grow as well, para maging mas higher yung resiliency mo. It's a journey. It's a process that need to take. At hindi pwedeng lagi mong parang escape. Nowadays, it's a necessity to build your own support system. So, ngayon naman sa bago kong work, meron naman akong mga ilan na naging support system na pinupush talaga ako to do these things, parang to submit things na alam kong pinaghirapan ko at binigyan ko talaga ng effort, especially sa work. Oo. So, ayun, pinakamahalaga siguro yun, meron tayong pagkukunan ng support. Yes. Pero may mga situations din talaga na darating na wala tayong makuhang support from others because maybe they are experiencing the same. Siguro na-stress din naman sila. And may darating na ganun. And so tingin mo, ano yung pwedeng gawin kapag halimbawa yung support system mo is medyo hindi mo na makunan ng support? Laging mag-umpisa yan doon sa emotions mo. Yung pakiramdam na ang bigat-bigat na. Oo. Isa sa mga magandang ginagawa ko before, yung biking. I mean, yung marirelease mo yung tensions mo. Kasi, mapapagod ka sa exercise. Mapapagod ka sa exercise. Tapos, may iba yung focus mo. Tapos, masarap sa pakiramdam na pinagpapawisan ka. And, di ba nag-hike ka before? Oo. Pero, ayun, isa rin yun sa mga naging way ko to cope up with stress. Pero, kasi hindi siya doable ngayon kasi maulan. So, ginagawa ko is mag-jog tuwing umaga. So, parang nagkakaroon ako ng something na ilo-look forward kinabukasan. Tama. Kailangan akong gumising ng maaga kasi may gagawin ako. Na-excite ako, maliban na lang kapag umuulan. Actually, parang yung gano'n, yung biking, hiking, it's a small achievement you can celebrate. Kasi, Parang victory na din. hindi lang din kasi mental health yun. Physical health din. Meron siyang magandang nadudulot. Pero parang may mga nagsasabi nga na yung physical health natin, may contributions siya sa mental health natin. Oo. Nag-agree ka ba doon? Oo. Two-way lagi yung process niyan. Kasi merong mga pagkakataon na yung biologically, mataas yung cortisol mo, tas maaaring dahil sa cortisol levels mo, maaaring kasi yung cortisol levels, kapag halimbawa stress ka, tumataas din yun, yung stress hormones. Tapos, maaaring maka-apekto yun dun sa body mo, sa physical body mo, magkaroon na inflammation, na dun sa inflammation na yun, sa isang part ng katawan mo, maaaring maging trigger yun para magkaroon ka ng ganitong sakit, magkaroon ka ng ganitong sakit. Di ba kadalasan nga, pag bawa sa work, tapos parang sobrang pagod ka na, mentally exhausted ka na din, kadalasan ang end goal nun pag hindi ka nagpahinga, magkakasakit ka. Oo. Diba? At parang mas worse pa yung nangyayari sa katawan natin. Kasi after nating magkasakit, parang we need time para maka-get back on track. Oo, Doon sa ginagawa natin. Kaya mahalaga na in between ng ating ng work, merong pampahinga. Ikaw, ano pahinga mo? Yung ginagawa ko minsan, yun nga, nabanggit mo yung hiking, ganyan. Pero minsan, gusto ko wala akong ginagawa. As in yung nakahiga ka lang,
Tapos Nanonood. Oo, nanonood ka ng paborito mong mga series or Never your anime, phone. ganyan. Gusto ko rin yun. Pero may mga active rest din naman ako na halimbawa, nagbabasa ako, ganyan. Oo. O kaya naman yung grounding na tinatawag. Pag before ka mag-hike, kailangan mag-grounding. So, may mga ganong instances at situations. Pero, yung pinakamahalagang rest sa akin is yung active rest. Kasi gusto ko rin na kahit wala akong ginagawa, natututo pa rin ako. Which is yun, yung reading. Tama naman. Ano ba, meron ka bang, di ba pag nagre-rest, may time ba na parang nakaka-guilty kasi parang feeling mo unproductive ka? Oo naman. Grabe yung guilt na parang, wait, ba't wala akong ginagawa? Parang hindi ko tama. Parang hindi pwedeng ganito yung nangyayari. Pero feeling ko, ang iniisip ko din talaga, deserve ko naman to. Deserve mo After yan. a week na Yes. nag-work tayo, ganyan. Or after ng mga side hustles na ginagawa natin, feeling ko deserve natin na wala kang gawin for a day, o kaya kahit half day na wala kang ginagawa. Oo. Siguro enough na yun Yes. para makapag-charge ka din. Kumbaga parang hindi ka mabubuhay para magtrabaho lang. Oo, Mabuhay ka oo. para mabuhay ka. Yung buhay, enjoying life. Because Oo. we have life outside our work. Oo, hindi yung buhay natin yung mismong work. Huwag gawing buhay ang trabaho. Oo, alam natin alipin tayo ng pera pero we still have life to enjoy, diba? And we have a lot of memories to make. Yes! Diba? Ako, ang buhay ko, pag uwi ko ng work, higa ako, tapos, nood ako sa Netflix, lagi namang Netflix, pero kasi wala pang season 3 ang Jujutsu Kaisen, so, Oo. mangga muna ako sa manga. Basa ka ng manga. Actually, hindi ko na binabasa yung manga kasi sa YouTube, meron din mga channel na nagsustorytell nung kung ano yung nangyari sa manga. Oo. So, kasi minsan, pag nag-ano ka ng manga, nagbabasa ako ng manga, parang hindi ko maintindihan. Kasi parang, alam mo yun, yung Picture lang. lang. Tapos parang konti lang yung oo. dialogue. So, parang hindi ko siya na-appreciate. Kaya yun, sa YouTube ako, ayun, Jujutsu Kaisen episode 167. Dami. Una sa lahat, para mas makastay ka ng focus sa work, matulog ka muna. Mahalaga ba yung tulog? Kasi pag hindi ka natulog, groggy, tapos parang lutang ka lagi na parang nahihilo ka na parang gusto mo na lang matapos lahat ng trabaho mo, matapos yung buong 8 hours mo at makauwi ka, makatulog ka. So, unang-una matulog ka muna. Hindi talaga pwede na walang tulog. Or, yung iba kasi sinasabi, so marami nga yung hindi nakakatulog. Kasi, ang mahirap din kasi dito, hindi nila alam yung reason bakit hindi sila makatulog. May nabasa akong picture sa Facebook. Sabi niya, isa sa mga kailangan para makatulog ka ay yung peace of mind. Kasi merong time na parang akala natin hindi tayo nag-iisip. Pero pag tinapik kita, alam mo yun, you are wondering na parang meron ka palang iniisip na something, maybe what ifs, or maaring mga sana, ganyan. Tapos pag tinapik kita into consciousness ulit, tapos, kamusta ka? Parang ang lalim ng iniisip mo. Tapos parang, sa deep thoughts na. oo. Tapos biglang sasabihin, hindi, wala, natutulala lang. Pag bigla na tayo nasa consciousness, nade-deny na natin na meron pala tayong iniisip. Na better na parang you share those so that ma-address and seeking help din talaga. Oh, so pwede rin palang technique yung pag-usap ka. Oo. Talk it with a friend. Talk about it. Yes. Meron akong isang friend na lagi akong ka-VM voice message. Hindi ka ba ako curious doon kung sino yun? Oo, sa voice message. Oo, sige. Kailangan natin yun Oo, kasi pag sa voice message, may emosyon Uy, bes, alam mo ba? Pag kasi sa pag chat, type, parang di mo alam kung ano ba to, masaya ba to, malungkot ba to. oo, minsan pati yung yung pala. Wala lang, parang automatic na lang yung pag-type mo ng Iba talaga ang voice message lalo pag long distance yung kausap mo. Ikaw ba? Ano ba techniques mo?
Tulog lang. Tulog din, oo. Yung bukod sa tulog, syempre, yun naman yung pinakang essential. Isa sa mga techniques is yung tinatry ko talaga ngayon as advised by many people, many Meditation. influencers, mag-meditation. Although ang hirap kasi parang ang ingay ng paligid. Siyempre parang nasisiti na rin ako sa work ko eh. Ingay ng paligid, ganun. Ang hirap mag-focus, ang hirap mag-meditate. Pero, ayun, luckily may mga applications, Ay, oo. may mga Spotify episodes na pwedeng makatulong para makapag-meditate. Yung meditation na yan, pwede rin makatulong para makatulog ka eh. Oo. Alam mo yung deep breathing? Pwede mo Tinuturo mo yun, yun di ba? oo, pwede mo yung i-turn into meditation. Kaya nga lang in a longer version yung meditation. Napakaganda ng meditation sa totoo lang. Kasi after nun, you feel refreshed. Parang bago yung parang ka nagpalit ng utak na parang napuno na yung storage ng utak mo and then may bago na. Parang ganun. Para hindi ka rin ma-stress at di ma-burnout. Yes. Isa pang magandang ginagawa before, nung nandito pa si Ellie. Di pumunta sa mga, medyo mapupuno ba, yung walang bahay. Maganda yung sa Kaliraya. Kaliraya, o kaya yung papuntang, meron kasi dun sa town namin na parang papuntang gubat. Yun. Ang ganda, tapos alam mo yung pahapon, sunset, kaya nga lang maulan na ngayon eh. Na-experience mo na ba sumigaw ka doon? Hindi naman, Nagano parang ka doon? PE. Kasi, Gusto mo lang yung atmosphere. Yung atmosphere. Ikaw ba nakasigaw ka na sa ganun? Hindi pa. Gusto ko ma-experience eh. Meron mga yung mga nag-hiking, yung mataas na. Tapos sila sisigaw. Parang wala doon makakarinig sa kanila. Yun. Kasi naman, di naman talaga natin may iwasan na hindi ma-stress. Oo, kaya maganda din, isasama din natin sa routine natin everyday yung coping up with stress, lalo yung rest. At saka parang importante din na kahit hindi tayo stress, ginagawa natin yung mga techniques na yun. Oo, tama. Para masanay na yung katawan natin. Oo. Di ba nga sabi parang merong 21 days to form a habit na ba yun? Oo. Pero siyempre, there are times na hindi ka talaga, alam mo yun, mawawala ka dun sa routine. Pero ang pinakamahalaga dun, you stand up and you go back to that path again. Tapos hanggang sa makuha mo na yung routine. Sa umpisa naman talaga, mahirap. Mahirap. Mag-build ng habit. Lalo kung parang sobrang dami mong ginagawa. Pero at the same time, yung mga ginagawa mo naman, isinama mo na lang din sila sa time mo. But why not also the yung habit naman na makakatulong sa atin to cope up with stress. Yes. Yun talaga yung pinakamahalaga. So sabi nga ni James Clear doon sa book na Atomic Habits, yung 1% every day na gawin mo yung isang bagay, habit na yun eh. Makakabuild ka na ng habit. And then, dagdagan mo na lang yung percent na yun. Bawa ngayon, 1%, kinabukasan, try mo 3%. Mahalaga yung numbers eh. Yung ikaw yung magsiset ng numbers dun sa ginagawa mo. Para ikaw din mismo, madagdagan yung standard mo. Para mas maging into ka dun sa routine na ginagawa. Ikaw, how do you deal with challenges at work? Ayan, challenges at work. Grabe. Siguro parang may mga instances kasi na sa work ko ngayon, parang habang mas tumatagal, mas dumadami yung challenges. And syempre, dahil bago pa lang din ako dun sa work ko, kahit na naka-1 taon na ako, kailangan ko pa rin pag-aralan paano ko siya i-deal. So, yung una kong ginagawa is to stay calm. Pag sinabi ni boss na, ito, gagawin mo ito, ganyan. Hanggat maaari, kalmado. Kahit nilagay mo yan sa resume kahit mo. mahirap yung ipapagawa or parang medyo magulo, may mga topics na hindi ka maintindihan. So, maging kalmado ka muna. And then after that, if you're not familiar with that, edi try to study it. Pag-aralan mo din. Tapos, yung mga challenges naman, may mga taong makakatulong sa atin kung paano natin malalampasan yung mga challenges na yun. Minsan nagsisik na rin ako dun sa mga
workmates ko, tinatanong ko, paano po ba if ganito yung situation or paano ba if ganito yung gagawin? Ano yung mga pwede kong gawin or ano yung mga bagay na pwede kong hindi gawin? Para maiwasan ko rin yung mga ayaw nung boss ko. Totoo. So, ayun, nagtatanong din ako. Forever kong hindi alam kung ano yung gagawin. Totoo yan. Tsaka hindi mo alam kung papaano gagawin. Yung sa work mo ba? Meron ba silang parang program how to cope up for the employees' well-being? Meron ba kang ganyan? Oo, meron. Yun, yung ginagawa namin tuwing Wednesday, merong mindful walking. Tuwing 4 to 5 p.m., maglalakad kami around the campus. 4 to 5? Eh, di ibig sabihin within the, within the... Sa loob ng campus, appreciate mo yung nature. Tapos may isa pang gusto namin i-practice yung kahit may kasama kami, hindi kami nag-uusap. Parang isi-feel mo lang yung connection mo sa nature. Yun. Oo. Ang maganda yan, kasi, parang, yung pinapahalagahan nung work mo, nung company, or nung institute na pinagtatrabahuan mo, yung well-being din ng employees. Kasi mahalaga naman yun. Kapag hindi kasi nararamdaman ng employees yung parang inaalagaan ka, meron pa sa'yo yung company, parang ikaw mismo, na-exhaust ka, tapos hanggang sa parang ayaw mo na lang, tapos feeling mo, ang toxic-toxic na ng company. 'Di ba? So, maganda din yun. Meron din kaming ganyan. Para siyang personal development yung... Pero kami kasi, yung parang mag-hurdle lang kami sa doon sa clinic yung boss ko. Tapos, though siya ay pang growth or personal development, pero yung kasing... Ang mahalaga kasi doon, yung nasa utak ko from the whole week, nailabas ko. Oo. Kasi, ang hirap pag parang hindi mo na ilabas. Ulit-ulit lang siya sa utak ko na parang, at the same time, parang sasabog ba ako? So, with that, mahalaga na nakakapagsalita. At importante rin na merong nakikinig sa'yo. Oo. Tsaka yung mga, meron kasi laging mga sinasabi yung boss ko about stress. So, parang ako pag nakikinig ako, parang ako ay oo nga, yung sinasabi niya, ang stress kasi, ang pahinga kasi ay hindi nabibili, ang peace of mind hindi nabibili. So, you create your own on how to have your peace of mind. Kasi, yung chaotic world, chaotic na nga yung utak mo, chaotic pa yung world. So, kailangan mag-build ka ng world na hindi messy, hindi chaotic, merong peace. Oo. So, kayo ba? How do you cope up with stress on your own? And you may comment down below and you may share this video for others as well to know. And Pwede natin pag-usapan din, yung mga i-comment nila. yes, oo. Pwede pa nating palawigin pa. That's it for today. See you in our next episode. Bye! See ya!